mahalagang okasyon ng ating buhay, hindi ba't gusto nating kapiling ang ating mga minamahal? Sa episode pong ito, isang debut at isang graduation ang gagawin naming mas makabuluhan dahil dito namin pagtatagpuin ang mga pusong nangungulila sa isa't isa. Magandang gabi po, ako si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Tonight on Reunions, magdedebu na si Rubilet pero dahil kapos sa pera, wala siyang panghanda. Idagdag pa rito na magdadalawang dekada na niyang hindi nakikita ang kanyang ama. Basta yun sa papa ko lang talaga yung pinakamalaking regalo na sa buong buhay ko. Kahit na hindi pa ako nakakatanggap ng regalo, yun na lang yung hinihingi ko regalo, yung bakit ko, yung papa ko. Ang hindi niya alam, naghanda kami para sa kanyang debut. At ang kanyang pinaka-espesyal na panauhin, ang kanyang ama na nahanap pa namin sa Pangasinan. Alam mo naman anak, nung bata ka, nandun ka sa probinsya. Hindi naman kita pinabayaan. Kaso nga lang, inilayo ka ng mama mo sa akin, kaya wala akong kasalanan. Alam mo naman anak, mahal na mahal kita. Ang mag-best friend na Jumelin at Mona Lisa, parehong gagraduate na sa high school. Pareho rin nilang hinahanap ang kanilang mga ama. Kung nanonood ka ngayon pa, gusto ko sanang makilala ka. Alam mo naman na simula bata hindi pa tayo nakikita. Wish ko pa talaga na makita kita ngayon. Sana maka-attend ka sa graduation ko, ganun. Pero ang ama lang ng isa sa kanila ang aming nakita na siyang dadalhin namin sa kanilang graduation. Sino kina Jumelin at Mona Lisa? Ang matatapos na rin ang mga paghihirap ng kalooban. Lahat ng yan sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions. Sa maraming mga babae, ang kanilang 18th birthday ang isa sa pinaka-importanting petsa sa kanilang buhay. Ito kasi ang kaganapan ng pagkadalaga. Pero papaano magiging ganap ang isang pagkatao kung may kulang? Ilang araw na lang, ipagdiriwang na ni Rubilet ang kanyang 18th birthday, ang kanyang debut. At sabik na siyang harapin ang bagong yugtong ito ng kanyang buhay. Sa darating na birthday ko, gusto ko lang magkaroon ng simpleng party lang. Tapos gusto kong nandiyan yung mga lahat ng friends ko, masasaya nila yung pagiging dalaga ko, tsaka yung mga importante sa buhay ko. Tapos, gusto ko rin magkaroon ng malaking cake. Kasi since nung namulat ako or nagkaisip ako, hindi ko talaga naranasan sa buhay ko na magkaroon ng party. Gayunpaman, batid niyang ang lahat ng ito'y malabong maisakatuparan. Kapos kasi sila sa pera. Kaya ngayon, nagkakasya na lang siya sa pagpapantasya. Sana makasuot ako ng ganyang gown, ganyang kaganda, para tignan ako ng mga tao. Ang ganda naman ng gown mo, gano'n. Pero higit pa sa kasiyahan ng engranding handaan, mas magiging maligaya raw si Rubilet kung makakasama na niya ang tunay niyang ama na huli niyang nakita nung siya'y 2 taong gulang pa lamang. Basta yun sa papa ko lang talaga yung pinakamalaking regalo na sa buong buhay ko. Kahit na hindi pa ako nakakatanggap ng regalo, yun na lang yung hinihingi ko regalo, yung bakit ko, yung papa ko. Taong 1992, tumulak papuntang Saudi ang ama at naiwan siya kasama ang kanyang ina sa kustodiya ng kanyang lola.
doon na nagsimula ang problema. Yung pagkakalam ko lang po, hindi talaga sila magka-vibes dalawa eh. Yung lola at saka yung mama ko. Kaya umalis na lang yung mama ko, kinuha niya na lang ako. Labag man sa kalooban ng kanyang lola na iuwi siya ng kanyang ina sa probinsya, wala na rin daw itong nagawa. Hindi alam ng papa ko na kinuha na pala ako ng mama ko. Huli niya na nang nalaman nang nasa Iloilo na kami. Tapos doon, nawala na kami ng komunikasyon sa isa't isa. Hindi madaling tanggapin para kay Rubilet ang katotohanang nagkawatak-watak ang kanyang pamilya. Lalo pat tila pinabayaan din daw siya ng kanyang ina matapos itong bumuo ng bagong pamilya. Aaminin ko po, may galit po ako sa kanya. Kasi nga po pinabayaan niya ako mag-isa. Mag-isa ka lang anak, di ba? Kahit iisipin niyo po, mag-isa ka lang anak, tapos pinabayaan ka pa sa ibang tao. Ngayon, nakikiamot na lang daw siya sa pagmamahal ng kanyang mga kamag-anak. Lagi ko nakikita yung tita ko nakikita ko yung mga pinsan ko. Inaalagaan sila ng nanay nila. Pinipilat sila ng mga ganitong gusto nilang bagay. Nagbibigyan sila kung ano yung gusto nila. Sana gusto ko rin maranasan yung ganun. Minsan napapansin ko siya pag malungkot siya. Tinatanong ko kagad siya kung anong problema, anong kailangan niya. Mabuti na lang at nariyan ang mga kaibigan ni Rubilet na handang dumamay sa kanya. Open po siya sa problem niya. Yung mga nangyayari po sa kanya, sinasabi niya po sa amin. Kasi ang turing niya po kasi sa amin, best friend. Kinukwento niya rin po sa namin na lagi niya namimiss yung tatay niya. Umiiyak pa nga po siya sa akin minsan kapag naaalala niya yun. Ngayon, umaasa pa rin si Rubilet na darating din ang panahon na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Gusto ko lang maranasan yung tinatawag na pamilya. Kasi po, kunwari, pag umalis ako, may nakikita akong pamilya na kumakain sila sa labas. Pagmamahal po talaga ako ng kasi hindi ko po talaga naranasan yung pagmamahal ng magulang. At sa tuwi-tuwi na, lagi raw sumasagi sa kanyang gunita ang alaala ng kanyang ama na sa litrato lang niya nasisilayan. Gusto ko, kung pwede nga lang na nahugutin ko siya, tapos iyakapin ko na siya, tapos para nandiyan na siya sa tabi ko palagi, may nagbabantay sa akin, na pagtulog ko, nagsasabi sa akin ng mga ganun, ng mahal kita, anak, gano'n. At ngayong malapit na siyang magdebut, isang mensahe lang daw ang gusto niyang ipaabot sa kanyang ama. Pa, masasabi ko lang sa'yo, wala po akong galit. Kahit na iniwan niyo po ako ni mama, ngayon magdidibo na ako. Sana kung nasan ka man ngayon, magpakita ka na. Ayon kay Rubilet, Roberto Espinosa Rolosta ang buong pangalan ng kanyang ama. Sa kanyang pagtansya, 40 anyos na raw ito ngayon. At base sa kwento ng kanyang ina, tiga Pangasinan daw ang angka ng kanyang ama. Agad nang kumilos ang aming programa. At sa pakikipag-ugnayan namin sa Comelec, nalaman naming may isang Roberto Rolosta na nakarehistro sa barangay Lanak, Malasiki, Pangasinan. Kip-kip ang impormasyong ito, agad na kaming tumulak papuntang Pangasinan. Matapos ang humigit kumulang 4 na oras na biyahe, narating na namin ang barangay Lanak. Hinahanap po kasi namin si Robert Espinosa Rolosta. Kilala niyo po ba to? Doon sa iglesia. Sa iglesia yun. Saan po banda? Doon sa yung Pagbaba ng simbahan. tutulungan ko. Sasamahan ko na lang po. Nung mga oras na yon, tila binubuenas ang aming grupo. Ang tao kasing aming napagtanungan, mismong bayaw na pala ni Roberto. Magandang umaga po. Hinahanap po namin si Sir Robert Rolosta. Ay, magandang umaga po. Ako po si Tony sa Reunions po sa QTV 11. Sir, tanong ko lang po, pamilyar po ba kayo kay Rubilet Rolosta? Kasi matagal nang umalis yun eh. Bata pa nang umalis. Bali ka, ano niyo po ito? Bali, anak ko yun. Anak niyo po. Kumpirmado, makalipas lang ang mahigit 30 minutong pagtatanong at paghahanap. Nakaharap na rin namin ang mismong ama ni Rubilet. Ayon kay Roberto, nasa abroad daw siya noon nung nabalitaan niya sa kanyang ina na nag-alsabalutan ng kanyang asawa. Parati naman ako nagpapadala ng pera sa kanya buwan-buwan. Hindi yan papaltos, talagang nagpapadala ako sa kanya. Kaso nga lang, hindi niya kaya talaga yung buhay namin sa probinsya dahil
Siguro malungkot gano'n. Agad daw siyang sumulat noon sa kanyang asawa, pero hindi naman daw ito sumagot. Umistrate ako ng 6 na taon na hindi ako umuwi. Dahil masakit sa akin, dahil ang balita nga, ang asawa mo sabi nila na may asawa ng iba. Makalipas ang ilang taon, nagdesisyon din si Roberto na bumalik ng Pilipinas. At dahil wala ng pamilyang babalikan, bisyo ang pinaka-itinuring niyang kaibigan. Hanggang sa natauhan siya at pinili na lang manirahan sa probinsya. Ito, nag-aalaga ko ng baka gano'n, tapos nagsasaka ako ng palay. Yan na naman yung kinabubuhay ko rito sa probinsya namin. Mahirap din eh, lalo na dito sa bukid kasi mahirap magsaka eh. Kinalaunan, nakatagpo si Roberto ng bagong pag-ibig at tanggap daw nito ang kanyang nakaraan, lalo na ang kanyang anak. Ko rin makita yung anak niya dahil dugot laman niya yun. Siguro, alam ko rin magiging maligaya siya pag nagkita silang mag-ama. Ginawa rin namin lahat, doktor, lahat-lahat na paraan para magkaanak kami pero wala pa rin. Kaya sabi ko nga sa kanya, gusto rin mag-ampon ng misis ko. Kaso nga lang sabi ko sa kanya, huwag ka nang mag-ampon, sabi ko, dahil balang araw, darating din yung anak ko. At sa litrato na lang din pala inaalala ni Roberto ang anak na si Rubilet. Pag nalulungkot ako, naalala ko yung anak ko, ito na lang ang picture ang pinagbabalingan ko, tinitignan ko. Yung sabi nga nila sa akin, kung gusto mong bumalik yung anak mo, pagdating ng hapon, palubog yung araw, tawagin mo ang pangalan niya, sabi nilang gano'n. Kaya kuminsan, pag naalala ko, gano'n ang ginagawa ko. Sa nalalapit na debut ng anak, meron siyang mensahe. Alam mo naman anak, nung bata ka, nandun ka sa probinsya, hindi naman kita pinabayaan. Kaso nga lang, inilayo ka ng mama mo sa akin, kaya wala akong kasalanan. Alam mo naman anak, mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, talagang ikaw lang naman ang parati kong iniisip. Batid namin ang pangungulila ni na Roberto at Rubilet sa isa't isa. Kaya't sa abot ng aming makakaya, pipilitin naming pagtagpuin na ang mag-ama. Up next, ang sorpresang inihanda namin kay Rubilet, isang munting debut at ang kanyang pinaka-espesyal na bisita, ang kanyang ama. Gusto man daw ni Rubilet na ipagdiwang ang kanyang debut, wala naman silang pera. At wala rin daw naman dapat ipagsaya dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang ama. Ang hindi niya alam, meron kaming inihandang munting sorpresa para sa kanya. March 27, 2008, mismong araw ng debut ni Rubilet, punong abala ang aming programa sa paghahanda ng isang sorpresa. Nais kasi naming pagtagpuin si Roberto at si Rubilet sa mismong birthday party ng dalaga. Habang abala kami sa paghahanda, nauna naman na ang isa pa naming grupo para sunduin ang mga imbitadong bisita. Mula Maynila, binalikan din namin si Roberto sa Pangasinan. Nais ko pong ipabatid sa inyo na isa po sa mga imbitado sa debut ni Rubilet. Rubilet. Maraming salamat po. Batid niyang ito ang araw ng debut ng kanyang unika iha. Kaya naman may inihanda siyang regalo para rito. Ito ho yung ibibigay ko sa aking anak. Anak, pagpasensya mo na lang nakayanan ng tatay mo dahil alam mo naman, ang tatay mo nandito na sa probinsya, ano? Isa na lang akong magsasaka anak, hindi kagaya dati na nung ako'y nasa abroad, okay lang. Itong relo, kaya itong gusto kong ibigay sa kanya para kung ganon, kung titignan niya yung relo ko, para niya rin ako nakikita, ganon. Isinama na namin si Roberto, pati ang kanyang asawang si Gemma, paluwas ng Maynila.
Agad din naming sinundo si Rubilet. Ipinaalam na rin namin sa kanya ang sorpresang inihanda ng aming programa. Basahin ko po. The grace and blessings of our Lord Jesus Christ, this 27th day of March 2008, Thursday, to be held at Carlos Paz Resort, Antipolo, Rizal. Reunions QTV 11 and Rolosta family cordially invite you to share with our beloved Robilet Nedea Rolosta the most cherished and invited moment of your life, and yet witness the fulfillment of your dreams for the past 17 years. Papasalamat po ako sa inyo kasi po bigyan niyo ako kahit papaano ng ganitong opportunity. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kahit paano po mararanasan ko yung tinatawag na birthday party. Isinantabi na muna namin ang iyakan. Kinailangan kasi ni Rubilet na paghandaan ang kanyang debut. Hello po! Excited na po ako. Nandito na. Suot ko na yung maganda kong gown. Ay nako, ito na talaga yung pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Na makaranas ako ng birthday party na tinatawag. Samantala, sa lugar na pagdarausan ng party ni Rubilet, nagdatingan na ang mga bisita. All gathered here tonight for a special day to witness the blossoming of Rubilet from a baby to a lady. So let's all give her a round of applause for Rubilet. Maraming salamat po. Sinalanasan ko rin sa wakas yung birthday na po ito. At salo-salo yung pamilya ko kahit may kulang pa po. Katulad ng nakasanayan, hindi siyempre mawawala ang sayawan. Isa-isa ring nagbigay ng mensahe kay Rubilet ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Wish ko para sa'yo, maging matatag ka, nandito kami mga kaibigan mo. Nandito kami para rumamit sa'yo. Sana makapiling mo ngayon yung pinaka-taong gusto mo makita. Happy birthday. Huwag ka mag-alala kasi nandito kami para sa'yo. Alam mo yun. Ay, hindi na natin kailangan pa. Sabihin sa'yo na lagi kami nandito kasi mararamdaman mo naman yun. Mag-aral ka ng mabuti. Iwanan mo na yung mga pagkabata-bata na isip. At yung isa pa hinahangad mo sa buong buhay mo. Umpisa pa nga nun, siguro, ngayon mo lang ngayon matupad. Ang hindi alam ni Rubilet, meron pang isang importanteng babati sa kanya, ang kanya mismong ama. Anak, ito na yung papa mong matagal mo nang hinahanap at hinihintay. Alam mo naman anak, nung nandun ka, hindi naman kita pinabayaan. Alam ng Diyos yan. Nung mga sandaling yun, walang tigil sa pag-agos ang luha ni Rubilet. Animoy hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Wala siyang kaide-ideya na ang amang pinapanood lang niya sa monitor, mayayakap na niya ng personal.
Matapos 2 dekadang pangungulila ng mag-ama sa isa't isa, binawi nila sa higpit ng kanilang yakapan. Huwag ka nang umiyak, anak. Dapat masaya ka na, anak. Tagal pa kitang hinintay, anak. Bilang kita na anak. Ang ganda mo pala, anak, ano? Avocado tayo eh. Yun nga, Bisal. Dapat masaya na tayo. Kasi nakita na tayo, ano? Nilayo ka sa akin ng mama mo, kaya hindi kita na ano, kaya kung ano man pagkukulang ko sa'yo, sana pagpasensya mo na lang ako, anak, ano? At least nandito na ako, magkaya na tayong dalawa, no? Dadalhin na lang kita sa Pangasinan para doon na lang sa Manirahan. Matagal kitang hinintay, ano? Kaya tama-tama, nandito ka na. Kasama na tayo ulit. Maya-maya pa, naglabas na ng saloobin si Rubilet sa kanyang ama. Wala po akong hinanakit na loob sa inyo. Masayang-masaya po ako. Napapasalamat po ako sa lahat na tumulong sa akin. Dahil kung hindi po sa inyo, hindi ko makikita yung tatay ko. Matagal ko na po siyang hinahanap eh. Kasi kulang po ako sa pagmamahal ng magulang. Ngayon nandito na, maraming salamat. Ay, anak, mahal po kita. Tagal kita hinahanap. Wala na, okay na. Masaya At na least po ako. nagkasama na tayo, okay na. Opo. At iniabot na rin ni Roberto sa anak ang espesyal niyang regalo. Salamat po. Para may... Parang alam ko to ah. Tama-tama sa'yo yan, mamaya, ito mo na lang. Tignan. Bilang last dance ng debutant, isinayaw din ni Roberto ang kanyang prinsesa. Mahal kita, walang hanggan, ibigin ka, ikaw lamang, itatangi ko magpakailanman, hindi ka iiwan. Mahal kita, asahan mo, ang puso ko'y tanging sa'yo, sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita, wala nang iba. Ngayong isa ng ganap na dalaga si Rubilet, batid niyang mas marami pa siyang pagsubok na haharapin. Ngunit tiwala siya na anumang hamon ng kapalaran ang humarang sa kanyang daraanan, tsak, kayang-kaya na niya itong lagpasan. Nariyan na kasi ang kanyang amang gagabay sa kanya. Up next, ang magkaibigang Jumelin at Mona Lisa. Pareho nang gagraduate sa high school. Pareho rin silang uhaw sa pagmamahal ng tunay. Panahon na naman ang mga graduation. Espesyal itong okasyon. Pero yun ay kung masasaksihan ito ng ating mga mahal sa buhay. Kaya ang mag-best friend na Jumelin at Mona Lisa nangangarap na makita ang kanilang mga ama ngayong gagraduate na sila. High school life ang itinuturing na pinakamasayang yugto sa buhay estudyante. Sa panahong ito, hindi lang lumalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral, sumasarap din daw ang kanilang barkadahan.
Katulad ng mag-best friend na Jumelin at Mona Lisa, magkaklase sa Cagayan National High School. Sa 4 na taon daw nilang pagsusunog ng kilay, sabay na ring nahubog ang kanilang pagkakaibigan. Although they are very active in class, there are also times that they seem to be problematic because at times they stay in the corner and they are very quiet. Sa hirap at ginhawa, lagi silang magkasama. Lalo pa raw at pareho silang naghahanap sa kani-kanilang mga ama na magdadalawang dekada na nilang hindi nakikita. Parehas po kami nung hindi kilala yung papa namin. Ganun, parang yung nalaman ko po, parang lalo kami nagkasundo. Masaya po ako kasi may kadamay din po ako sa nararamdaman ko. May nakakaalam pala ng feelings ko na ganito pala. May nakakaalam kung gano'ng kasakit mawalan ng father. Ngayong 4th year ko lang talaga din nalaman na ganun din pala yung sitwasyon niya. Wala din pala siyang tatay, ganun. Kaya yun, parang doon na nag-umpisa parang yung way na naging close na kami ni Mona. Kwento ng ina ni Jumelin, nalagay daw sa alanganin ang buhay ng kanyang ama nung may masaksihan itong krimen. Kinukuha siyang star witness, tapos hindi siya pumayag kasi baka kami din yung babalikan ng suspect dun sa nakita niyang pumatay dun sa neighborhood namin. Ito ang nagtulak sa kanyang ama upang magtago. Sabi ng mga tita ko sa kanya, mas maganda lang yung aalis na siya kesa naman andito nga siya, baka patayin siya. Nakakatanggap pa raw sila ng sulat noon sa kanyang ama hanggang Nung tumagal-tagal na, nag-stop na siya nagpadala, tapos hindi na siya nagpapadala ng pera, tapos wala na rin siyang letters, wala na kami natatanggap. Kung si Jumelin, detalyado ang nalalaman tungkol sa paghiwalay ng kanyang mga magulang, tila saradong aklat naman para kay Mona Lisa ang dahilan ng pag-abandona sa kanila ng kanilang padre de pamilya. Ang alam ko pa nga nun, yung family, walang father. Akala ko mother lang, saka child lang po. Akala ko po ganun. Siyempre nagtataka po ako, nakikita ko sa mga classmate ko, meron silang papa. Halos pareho ng kapalaran ang dalawang dalagita. Hindi na nga raw kasi nila nakilala ang kanilang mga ama. Pareho ring nagsipag-asawa ng bago ang kanilang mga ina. Kaya't sa piling ng kanilang mga kaibigan sila, naghahanap ng pamilya. Yung mga friends po namin, mahilig po sila magpatawa. Bali, lalo na yung dalawang bakla, yun, nagpapatawa po sila. Siyempre, ayaw nilang nakikita na nalulungkot kami. Usually, after ng class namin, dito kami pumupunta. Kasi tahimik. Pwede, makakapagdasal kami. Pagkatapos ng klase, sa halip na maglakwatsa, dito sa tagong simbahan ng Callao Caves, nagpupunta sina Mona Lisa at Jumelin. Ipinagpapasalamat kasi nila sa mahal na birhen ang nalalapit nilang pagtatapos sa high school. Gusto ko sana ikaw magsabit ang ribbon sa graduation ko. At saka, tatanong ko kung bakit siya umalis nung time na yon. Kasi hindi ako makapagtanong sa mama ko. Sabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal, gaano siya ka-importante sa akin. Ngayon, wini-wish namin talaga ni Mona na sana maka-attend ngayon sila ngayong high school namin. Uy, tingnan mo, ang daming star doon, oh. Alam mo, pa nag-stargazing ako. Tinitignan ko yung isang malaki doon. Iniisip ko, hindi nakatingin yung papa ko. Ikaw? Siyempre. Wala, di namamatay. Di ba talagang di namamatay yung star? Ikaw, pag nakita mo yung papa mo, anong sabihin mo sa kanya? Mag-haya o hype pa, sabihin ko. Tapos? Basta ka na. Pepengya akong pera. Nangyaka? Ang pera? Kung aandap-andap man ang mga bituin sa langit, tila nagliliwanag naman sa pag-asa ang magkaibigang Jumelin at Mona Lisa. Naniniwala kasi silang kapalaran ng mismong maghahatid sa kani-kanilang mga ama palapit sa kanila. Kung nanonood ka ngayon pa, gusto ko sanang makilala ka. Alam mo naman na simula bata, hindi pa tayo nakikita. Kahit man lang sa picture. Kahit sana, ikaw lang yung
pagsabit ng ribbon ko sa graduation namin. Wish ko pa talaga na makita kita ngayon. Sana makatun ka sa graduation ko, ganun. Ayon kay Jumelin, Lyndon Fulgueras ang pangalan ng kanyang ama. Naglalaro raw sa pagitan ng 35 to 40 years old ang edad nito ngayon. Dati raw itong nagtatrabaho sa Taguig. Samantala, bukod tanging ang pangalan lang ng ama ni Mona Lisa ang kanyang alam, Jose Orbo Afortadera. Dito na kami agad nakipag-ugnayan sa Comelec. Comelec? Yes po, good morning po ma'am. Yes ma'am, magtatanong lang po kami kung may records po ba dyan sa database ninyo ng mga pangalan pong Lyndon Fulgueras at Jose Orbo Afortadera. Lyndon Fulgueras at Jose Orbo Afortadera. Sige, check po sa database namin. Ang lumalabas lang na meron kaming name dito sa database namin ay yung Lyndon Fulgueras. Wala kaming records na name ng Jose Orbo Afortadera. Sa kasamaang palad, wala sa listahan ng Comelec ang pangalan ng ama ni Mona Lisa. At maski tinignan namin ito sa mga telephone directory at iba pang posibleng magbigay sa amin ng lead, sadyang mailap ang ama ni Mona Lisa. Samantalang positibo naman ang nakuha naming resulta tungkol sa ama ni Jumelin, na kasalukuyan palang nakatira sa Iriga sa Camarines Sur. Dali-dali nang bumiyahe ng mahigit 10 oras papuntang Kabikulan ng aming grupo upang hanapin ang ama ni Jumelin. Pagtapak pa lang namin sa Camarines Sur, agad na kaming nagtanong-tanong. Dito po kasi kami tinuro. May nahanap po kami ang pangalan Lyndon Fulgueras. Doon sa mayroon kalsada dyan, yung bahay. Kakilala niyo po? Pwede pong magpasama, tay. Kaano-ano niyo po si Lyndon? Pinsan po. Pinsan. Parang anghel na hulog ng langit ang aming kaharap. Nagkataon kasing kamag-anak pala niya ang taong aming hinahanap. Kaya't dali-dali kaming nagpasama sa bahay ng taong kanyang tinutukoy. Tao po. Tao po. From reunions po kami sa QTV. Pwede po kayo mang Lyndon Fulgueras. Pwede po kayo mang Lyndon po. Kayo po si Mang Lyndon. Hi po. Good afternoon po. Gusto lang po sana naming malaman or i-confirm kung kilala niyo po itong taong ito. Yun po. Ang pangalan po nung naghanap sa inyo, Jumelin Fulgueras. Kilala ko yun. Sino po si Jumelin po? Anak ko yan. Makaraan ang mahigit 30 minutos ng pag-uusisa. Sa wakas, nakaharap na rin namin ang mismong ama ni Jumelin. Nung araw na yon, nadiskubre naming nag-aaral pa pala si Lyndon, kaya't nagpa siya kaming sumama sa kanyang eskwela para mas lalo namin siyang makilala. Ito yung school ko kung saan dito ko nag-aaral ng computer science. Gagraduate na ako ngayong March 27. At laking gulat namin sa aming nalaman. Katulad ng kanyang anak na si Jumelin, magtatapos na rin sa buwan na ito sa kanyang pag-aaral si Lyndon. Aminado si Lyndon, malaki ang pagkukulang niya sa kanyang anak. Kabaliktaran daw kasi ng pagtataguyod niya sa kanyang sarili ngayon. Hindi raw niya nagawang suportahan ang kanyang pamilya noon. Mahirap nung naramdam ko kasi hindi ko talaga nagampanan yung responsibility ko sa isang bata, sa anak ko. Kwento ni Lyndon, di umano'y naging saksi siya noon sa isang krimen sa kanilang lugar. Inaano kung magtestigo doon sa doon sa matanda na binaril. Tapos ako pinag-iinitan na. Pero sa kaligtasan ng kanyang mag-ina, nagdesisyon siyang pansamantalang iwan ang mga ito. Mayroong threat sa akin doon kaya hindi na ako doon natumira. Sa kabila nito, patuloy pa rin daw siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mag-ina. Pero noong August 1996, sumulat sa akin, huwag ka na lang niya pupunta rito. Bahala na niya kami, dito bahala ka na rin dyan. Ang sulat na ito ang nagpaguho sa mga pangarap ni Lyndon para sa kanyang pamilya. Hindi ko na sila hinanap noon kasi alam ko sigurado, kasi sa laman ng sulat niya siguradong umalis yun doon sa Cagayan. Sa halip na humanap ng panibagong pag-ibig, itinuon na lamang daw ni Lyndon ang sarili sa ambisyong makakuha ng diploma. Yung naisip ko kasi
mag-aasawa ka ako, kung mayroon pa akong responsibilidad doon, kailangan ayusin ko muna yun bago ko mag-asawa. Pagkatapos yung galing sa eskwela, pumupunta ako sa trabaho ko as a security guard sa isang butika dito sa Iriga City. Kung sa umaga, subsob si Lindon sa pag-aaral. Sa gabi naman, kinakarir niya ang pagiging security guard. Bantay sarado man daw niya ang pinapasukang butika. Nagsisisi siya't hindi niya nagawang bantayan ang paglaki ng kanyang unika iha. Jumilin, anak, kung marinig mo ko, sana patawarin mo kung hindi kita naalalayan sa paglaki mo. Up next, ang pagtatagpo ni Jumilin at ang kanyang ama makalipas ang mahigit isang dekada. Parehong hinahanap ng mag-best friend na Mona Lisa at Jumilin ang kani-kanilang mga ama. Pero ang ama lang ni Jumilin ang aming natagpuan. Paano kaya haharapin ni Mona Lisa ang katotohanan ito sa araw pa man din ng kanilang pagtatapos? Pupunta ako sa school kasi ayusin ko na itong papers ko para sa bukas na mag-graduate ako. Submit ko lang itong application for graduation. Kinabukasan, bisperas ng graduation ni Lindon, tila may agam-agam siyang sumama sa aming grupo papuntang norte para makita si Jumilin. Kailangan daw kasi niyang umattend sa sarili niyang graduation rites sa kanilang paaralan. Papailan ko ng itong application for graduation. Pwede pumunta kay Mrs. Barredo kasi may kailangan siya sa sabihin. Ang hindi alam ni Lindon, isang sorpresa ang nakahanda para sa kanya sa araw na ito. Ma'am, pinatawag mo daw ako, sabi ni Ma'am Josie. Opo. Sige ma'am, punta muna. Thank you. Nabalitaan kasi namin na humihingi ka ng tulong sa GMA na hanapin yung anak mo. Ngayon, humingi sila ng permiso sa amin kung pwede kang isama nila papuntang Igaraw para magkita kayo ng anak mo. Kaya siguro ibibigay na namin sa iyo in advance yung certificate mo kaya yung diploma mo para advance happy graduation na namin. Maraming salamat po, ma'am, sa pag-unawa ng paaralan. Okay. The Computer Communication Development Institute Iriga is awarding this diploma Lindon S. Fulgueras. Ang minimithing diploma ni Lindon sa wakas, napasa kamay na niya. Maligaya na ako kasi kahit paano natupad yung pangarap ko makapag-graduate na ng college. Kinagabihan, nag-empake na si Lindon. Desidido na kasi siyang sumama sa aming grupo upang makadalo sa nakatakdang pagtatapos naman ng kanyang panganay na si Jumilin. Parang nananabik sa isa't isa kasi matagal kami nagkaiwalay. Makikita kami malaki na siya. 28 ng Marso, mahigit 1,000 mag-aaral ang nakatakdang graduate nung araw na yon sa Cagayan National High School. Kabilang dito ang magkaibigang Jumilin at Mona Lisa. Maya-maya pa, nagsimula ng magmarcha ang mga estudyante. In a short while, you will receive your diploma. Congratulations to you and your beloved parents. Let's give them a big Jumilin C. Fulgueras. Ilang sandali pa ang paggawad ng mga diploma sa mga magtatapos. Matapos maibigay lahat ng mga diploma sa mga nagsipagtapos, nagpasya kaming tapusin na rin ang mahigit 1 dekadang pangungulila ni Jumilin sa kanyang ama. I am happy to inform you that 2 of our graduates
who have long wished to meet their respective biological fathers called up Reunions, a TV program on QTV Channel 11 hosted by Jessica Soho, was a success. For in our midst this morning are the crew of QTV Channel straight from Manila. May we request Jumelin Fulgueras and Mona Lisa Villena, both of 4th year Section 4, to please come up stage. Walang kamalay-malay si Jumelin na ang amang kinasabikan niya ng 16 na taon, ilang di pa na lang ang layo sa kanya. Mag-usap tayo mamaya. Congratulations. Wala mang namutawing salita kay Jumelin. Sapat na ang kanyang mga luha upang magsilbi niyang wika. Anong wala ka eh, galit ako sa'yo, ganun. Ay, hindi ko pa magagawa yun. Matapos masinsinang makapag-usap ang mag-ama, ipinakilala ni Jumelin sa kanyang ama ang kanyang best friend na si Mona Lisa. Basta mag-pray ka lang, nag-pray ako. Ako nga, nung magkahiwalay kami, nag-pray ako. Ngayon, binigay sa akin, pinakita ulit. Masaya po ako kay Jume, kaya lang syempre sa part ko medyo masakit pero okay lang eh. Siguro nabigla po ako kanina, siguro matatanggap ko po yun. Kung nanonood po yung papa ko o yung nanonood po yung mga kamag-anak niya, matagal na po kita hinahanap. Ginawa ko na po yung lahat ng paraan para hanapin kita. Sana kung mapanood mo ko, sana hanapin mo ko kasi kailangan din kita eh. Nung araw na yon, sinamantala ng mag-amang Lyndon at Jumelin na mamasyal sa mall. Dahil hindi nakadalo ang ina at kapatid ni Mona Lisa sa kanilang graduation, isinama na lamang ng mag-ama ang dalagita sa kanilang pamamasyal. Matapos mapagod sa paglilibot sina Lyndon, nagpasya na rin silang mananghalian. Ito ang pinatunayan ng magkaibigang Mona Lisa at Jumelin na walang anumang suliranin ang bubuwag sa pundasyong kanilang itinatag dahil handa nilang damayan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan. Tuloy-tuloy pa rin ang countdown na nasimulan natin sa Sana'y Muling Makapiling dito sa ating bagong programang Reunions. At sa punto pong ito, umabot na sa 311 ang bilang ng mga taong nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Umaasa po kaming madadagdagan pa ang bilang na yan basta't nariyan lamang kayo na sumusuporta at sumusubaybay sa aming programa. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.